Okay mga ka-trigger, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. Bago tayo bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang ating content mula sa katanungan ni Regan Agdun. Ang sabi niya, anong bakal naman po ang gamit ng mga old 1911 at ng 1911 A1 model 1924 na Colt? Okay, so tingnan natin kung anong uri ng bakal yan. Dahil yung nakaraan, may nagtanong naman, yun naman tungkol sa San Lorenzo at Arms Corps, sa RIA, Rock Island. So, na-topic na natin yun. Ay, ito naman ngayon ang tinatanong, anong bakal naman daw ang gamit. So, bago natin yan sagutin, ay gusto ko lang kayong pasalamatan dahil tayo umabot na sa 48,000 na mga subscribers. Maraming salamat sa inyong pagla-like at pag-share. Nadagdagan yung ating mga subscribers. At maraming salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads dahil na dagdagan naman yung ating revenues na kung saan yung ating YouTube channel ay tinutulong natin ang revenue niyan sa ating mga beneficiaries. Meron tayong 6 na estudyante na mga anak na single parent na tinutulungan natin para makapag-aral. At maraming salamat din sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po kayong tumawag dyan para bumili ng baril. Nagrereklamo na yung anak ko. Yan po ay tresurera ko yung anak ko na yan. Wala po kami pinagbibiling baril at wala rin po akong shop sa Pilipinas dahil dito ako sa Kuwait nagtatrabaho dito sa Mayadi Shooting Range. Okay, at mag-message kayo dyan para kayo ay ma-recognize ng ating YouTube channel. Kagaya ni Sir Noli Peace America. Maraming salamat, Sir, sa regular at patuloy mong pagtulong sa ating mga beneficiaries. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. So, pumunta na tayo dito sa ano. Bago natin sagutin itong katanungan ni Regan, ni Regan, Agdon, kung anong bakal ang ginamit ng mga lumang 1911 at itong mga Colt 1924, itong 1924. So, gusto ko lang magbigyan itong humirit. Kasi may nagtanong, Maestro, gawan mo ng review yung HK45 para malaman nung baser mo kung mayroong ba talagang hammer at striker fired option ito. So tinanong niya, edi naglabas tayo ng video. So may pinalabas tayo na video na meron. Nung may napalabas natin yung model P7M7, ang sabi naman niya, ito naman yung sabi niya, natatawa ako. Napusoy kasi siya Ang sabi niya, yung P7M7 na nasa thumbnails, kasi sabi niya, maglabas pa daw tayo ng picture nalagay sa picture. Yung P7M7 na nasa thumbnail ay striker fired na 45. Pero hindi naman yan mass produce. Sinasabi naman, hindi daw naman na mass produce. At experimental lang daw. Okay. Ang sabi mo ay kung meron, nakapaglabas tayo Hindi mo naman sinabi kung mass produce ba yan. Meron. Paano masabing experimental yan? Merong ang linaw-linaw dito. Basahin ko. Ang linaw-linaw dito. Ang sabi ay, specification nito ay designers. Ang may designer nito ay si Helmut Wendel. Manufacture Heckler & Koch. Model P7M7. Caliber 45 ACP. Yan yung sinasabi mo. Capacity 7+1. Operation. Striker fired. Yan yung hinahanap mo, striker fired. Ngayon, meron na striker fired. Action, semi-automatic action. Paano mo nasabing experiment yan? May patent. Ang patent, itong patent 4,132,023. Paano mo may patent na experimental pa? Nag-produce ba sila? Mid-80s nag-produce sila. Hindi lang marami dahil nga rare. Kung naintindihan mo yung rare ay konti lang. Tandaan mo yung mga high-end na mga kutsi, mga hindi yan nagpo-produce ng marami. Dahil hindi nga kaya. Bakit hindi sila nag-produce ng marami? Ang cost ay napakamahal ng production cost.
pero meron silang nailabas. Ang tinatanong mo ay meron, basta meron, pusoy ka na, huwag ka nang humirit. Okay, punta na tayo dito sa katanungan. Ano yung ginagamit na na materialis ng ng colt? Actually, ang sabi lang dito ay basahin ko na sa inyo, ay forged carbon steel. Yun ang forged, ito kasi may nalilito kasi dito. Yung forged carbon steel, yan ay product. Yung forging, yun yung process. Okay? Pero anong bakal yung kanilang pre-process? Yan ang tanong. Ang sabi lang dito ay which was typically blue finish. Yun lang ang sinabi dito. At ang sabi pa dito ay, tingnan natin yung sabi dito. Colt historically, yung history ng Colt 1911 ay gumamit sila ng uses forged carbon steel. Carbon steel ang kanilang Pag sinabing carbon steel, yun yung kanilang ipinorge. Forged carbon steel. While modern version available, yung mga modern version available ay naging stainless na. So, ang hirap nito, hindi sinabi kung ano yung kanilang ipinorge. Kasi ganito yan. Itong bakal na ito, carbon steel. Hindi natin alam kung basta carbon steel, matigas na bagay. Ito ay pinorging. Pinorging ito. Pagkatapos itong pinorging, ang lumabas ay ito na. Ito ay forged metal na. Forged steel na ito. Forged steel. Forged steel. Pero, ito ay carbon steel. Ito ay carbon steel. Pinorging. Okay. From materials, pinorging, ang finish ay forged carbon steel. Kaya, ang mga Colt noon ay ang sinabi lamang ay forged carbon steel. Carbon steel. Hindi ko alam kung meron na noon na kasi ang mga bakal ngayon na mga carbon steel ay may mga pangalan. May mga isa na dyan yung 4140 na napaka-common ngayon sa mga baril. Yan ngayon ang pinoforge ngayon. Pinoforge nila yan para lalong maging matibay. Kasi ang forging ay ganito. Ang forging, iba yung casting Ang forging ay itong bakal na ito ay puporging nila. Babagahin lang ito, hindi ito tutunawin. Pag ito ay nabaga na, ilalapat nila ito doon sa kanilang hulmahan at kanilang ipipress, mamartilyo ipipress nila. At kung ang kanilang hulmahan ay ganito, ay ito na yung forged carbon steel. Ito na yung forged steel na ito, forged steel. Tapos na. Parang isang buhangin, mula sa buhangin, nilagyan na simento, hinalo, nilagay doon sa hulmahan ng hollow blocks. Ang tawag na doon ay hollow block, hindi na buhangin. Parang ganun. Example lamang yun. So ganun. Mula sa isang carbon steel, pinorging, ang product ay forged steel. Yun. Iba naman yung casting. Yung casting naman ay dumadaan naman niya sa foundry. Ang casting naman, tinutunaw. Ang forging hindi tinutunaw. Binabaga lang para lumambot. Tutunawin parang maging melting point. Kasi ang mga carbon steel ay mataas ang melting point. Mahirap tunawin. Kaya ginagawa nilang forging. So yan. Ang casting, tinutunaw nila. Tapos, padadaanin nila sa foundry. Ano naman yung foundry? Yun yung gumagawa ng mga hulmahan. May mga hulmahan yun. Tapos, yung tunaw na bakal, bubuhos nila doon sa hulmahan nila. Pag lumamig yan, halimbawa, yung hulmahan nilang ginawa ay ganitong korte,
ay ito, foundry na ito. Okay, foundry. So, yun ang nangyayari. Yaring foundry na ito. So, iba yung forging. Iba yung forging. Yung forging, yan ay carbon steel na kanilang binaga at hinulma. Ang labas niyan ay forged carbon steel na. So, historically, yung mga bakal ng mga Colt nung una, yan ay forged carbon steel. Hindi natin alam kung anong pangalan kasi nung mga late 80s, 1800s hanggang nitong 1900s ay hindi ko alam kung mga anong pangalan ng mga bakal nun. Basta nakalagay lamang ay kung may research kayo, sabihin niyo ang nakalagay lamang talaga ay carbon steel. Ngayon, ang mga bakal ngayon ay meron ng 4140. Yan, may mga pangalan na. Pero yan ay carbonated steel yan. Carbonated steel. Meron na ring series ng 5,100 series ng mga bakal. Yan yung mga carbonated steel. Yan yung mga tool steel. Mga carbonated steel. Yan. So, hindi sinabi na na 4140 ba yung panahon ng una? Wala eh. Ang sabi lang dito, the original Colt pistol were made of yung mga original forged carbon steel. Pinorge lamang nila yung carbon steel. Pinorge nila. Yun. Which was typically blued. Ang pagkapinis pa ay blued. Specific alloy. Yan. Yung mga nila. Wala silang specific alloy. Hindi ka mo nga ngayon na may mga specific na bakal na sila. Na 4140, 5,500, 5,100 series steel. Yan yung mga common. At ito ngayon yung pinoforge nila ngayon. Ito yung pinoforge nila ngayon. Ito yung mga common modern product. Yan. Yung historically, context of the early 20 ay hindi nga natin alam kung anong basta nakalagay lang ay carbonated steel. Pag sinabing carbonated steel, matitigas yan yung mga tool steel. Ayan, yan yung mga Pero nung ang tinatanong kasi naman yung mga nung 1924, na yung mga bakal na lumabas na nung 1924, ang sabi Colt primarily, ang talagang blued carbon steel. Yun yung mga blued carbon steel lang na kanilang ipinorge. For the manufacturing of firearms such as Colt Police Positive and the M1911 transitional model. Noong nagkameron na ng mga police positive, nagkameron ng transitional model, ito na. Basahin na natin. The specific type was high-grade durable carbon steel. Mga durable carbon steel na. Open repaired generally as ordnance steel or forged steel, which was standard materials. Ito na yung mga standard materials for quality firearms at the time. While specific alloy, ito na yung mga specific alloys. Designation like the modern is AE 4140 standard. Ito na yung mga naging standard. 4140 standard na. For ordnance steel. Ito na yung mga ordnance steel. Were like in use internally or with suppliers. May mga suppliers na. The general material was carbon steel. Carbon steel talaga. Yung mga 4140 na yan ay mga carbon steel yan. Which was heat-treated. Ito na. Heat-treated blued for durability and corrosion resistance. Ito na yung kanilang pinoforge ngayon. Ito na, yung mga 4140 na ang kinang pinoforge ngayon. So, yan ang mga materials na ngayon. 4140, 5,100 ang mga pinoforge na nila ngayon na bakal. Pero nung una ay ang nakalagay lang ay carbon steel. Pag sinabong carbon steel, yan yung mga matitigas na bakal. So, hindi ko alam kung meron ng 4140 nung una. I-research ninyo.
Baka meron i-text ninyo sa akin. So, yan lang ang masasabi ko dito sa tanong na ito. At medyo, kung kayo ay nalalabuan, ulitin ko lang, ay ang forging ay process ng forged steel. Okay? Forging. Ito, 4140. 4140 ito ha. Pinorging ngayon. Ano yung ngayon yung forging? Binaga. Pinapula sa baga para lumambot. Inilagay doon sa kanilang hulmahan. Prines. Pagkatapos, lumabas ay slide. Yung slide na yun ay forged steel na ang tawag. Forged steel na. Dahil dumaan sa forging. Yun ang pagkakaiba. Ang forged steel ay hindi uri ng bakal, kundi yan ay dumaan sa paggagawa na process ng forged steel. Pero kung yan man ay 4140 na bakal, pinorging, naging forged steel na yan. Dahil yung forged steel, ayan ay kumbaga dinadalisay. Dinadalisay yan. Yung bagang pinapatigas lalo niya yan pag dumaan dyan. Lalo na pag yan ay quinenching o sinubuhan. So yun lang. Baka tayo nagkakamali. So kung ibang pagkaintindi ninyo dito, yun ang pagkaintindi ko dahil doon sa nung ako'y nag-aaral pa, may subject tayo na metallurgy. Kasama yung forging, casting, yan. Subject din namin yan. Okay? Hindi naman ako engineer, pero naging subject namin yan sa machine shop. Nag-aaral din naman tayo sa Piatti University. Okay. 1978. Okay, graduate. So, yan. At yan din ang napag-aralan ko, kaya na-review ko rin lang ng kaunti. From forging, naging forged iron. Forged carbon steel. Yung carbon steel, naging forged carbon steel. Dahil dumaan sa forging. So, yun. Medyo nakakalito. Pero, kung naunawanin nyo, isang buhangin, hinaluan ng simento, sinalandra, nilagay sa hulmahan, naging hollow blocks. Yun na, ang finished product ay hollow blocks. Ang finished product naman, dun sa ay forged steel. Forged steel na. Okay, so yun. Parang ganun. At sabi nga dito ay, yung original ay made from carbon steel. Carbon steel lang ang nakalagay. Yung hindi man sinabi na 4140. Okay. Made from forged carbon steel. Yung carbon steel ay pinorged. Okay. Which provided durability and traditional feel. Okay. Yun ang Ngayon, yung mga stainless steel, naglabasan na yan. Later na naglabasan na yan. 1970s na, lumabas na yung mga stainless steel na yan. Mga modern na yan. At yung mga modern na, yung mga high-end na baril na hindi na dumaan sa forge, machine na ang gumawa. Yung mga mga laser, mga CNC na ang gumagawa, hindi na forge. Yung mga high-end na baril ngayon. So iba ang pamamaraan noon. Kung ang ginamit noon na yung pamamaraan ay forging, ay ngayon ay mga CNC machine na ang gumagawa. Ilalagay lang yung materialis doon, sa loob ng CNC. Ikot-ikot na yan doon, ikot-ikot na. Dadaan na yung mga saring talim niya, may mga coolant na yan. Nakatutok na yung coolant yan. Maya, paglabas niyan, slide na. Hindi na forging. Yun na yung mga modern ngayon, mga high-end na mga baril. So, may pagkakaiba na ang pagkagawa ngayon. Hindi na forging. Nung una, forging. Kanilang hinuhulma. Okay? Ngayon, iba na. So, may pagkakaiba ng paggagawa ngayon ng baril. Although, yung iba, hinahaluan pa rin nila ng forging, tapos, ipipinish ng machine. Yun ang mga niya. Kahit naman yung forged metal, pinipinish pa rin nila yan. Raw material, kumbaga, magaspang pa yan Ipipinish pa nila yan. Para maging fitting, ipipiting pa nila yan. So, yun. At, kung ano man ang inyong pagkaintindi dyan,
Yun ang aking paliwanag. Kung meron kayong paliwanag na iba, ay ipaliwanag ninyo. Kasi may mga nalilito. Okay, iba na ngayon ha. CNC na, hindi na forging. Ang paggagawa, yung mga high-end, yung mga top quality ngayon, hindi na forging. Okay, yung mga PC na unang Colt, forging yan. So, ayun. Ulitin ko, yung forging, yun ay process ng paggagawa. Hindi na machine, hindi na CNC. Kumbaga, ang katumbas ng forging noon ay mga CNC na ngayon. CNC machine na. Doon, forging, binabaga, hinuhulma. Ngayon, lalagay lang yung kapirasong bakal doon sa machine, babanatan niya ng CNC, slide na. Paglabas niyan, frame na. Ganon, ngayon ang paggagawa ng materials. Pero kung anong sinabi ninyong materials, 4140 at saka 5,100 series ang mga baril na mga ginagawa ngayon. Nung una, basta nakalagay lamang ay made from carbon steel lang. Walang pangalan, basta carbon steel lang ang nakalagay dun. Hindi man iba yung mild steel sa carbon steel. So yan. At yun lamang ang aking pagkakaalam dyan. Kung may alam pa kayong iba, hindi paliwanag ninyo. Kung katanggap-tanggap ay tanggapin natin. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Shoutout na lang doon sa ating mga sa ating mga asan yung ating top commenters natin. Huwag natin kalimutan. Okay, shoutout kay Alfredo Isidro. Meron kang 100 plus engagement. Shoutout kay Di Calibre Junior. Meron kang 2 engagement. Shoutout kay Chris Is. Meron kang 55 engagement. Shoutout kay Raymond Nang. Meron kang 8 engagement. Shoutout kay Randy. Meron kang 100 plus engagement. Okay. Maraming salamat sa inyo. God bless us all. Thank you very much.